So, hi mga lalabs, ayan ipakita ko sa inyo yung dalawang stone na nakukuha ko sa aking gallbladder. Ayan na po mga lalabs, so medyo malaki na po siya. So, first ultrasound from Philippines, isa lang po yung stone nakikita nila, pero pangalawang ultrasound, almost a year na din. So, yan na po yung dalawa. So, hi mga lalabs! Welcome back sa aking channel. For today's vlog, so isi-share ko po sa inyo kung bakit ako na-admit ng hospital within 6 days. So, nagpunta po kami ng hospital last May 9 ng 3 AM. So, that is Thursday ng madaling araw. So, ayun. Iba sa inyo is alam niyo na po kung anong dahilan. So, yung mga hindi nakakalam, so, ayun na nga. Pumunta kami nung Thursday ng madaling araw, 3 AM. Nasa hospital na po kami dahil nag-ano na naman yung tiyan ko kasi di ba may gallstone ako. So, hindi na talaga siya nawawala sa gamot. So, nung dumating kami sa emergency, ayan, inaasikaso naman ako agad. Tingnan ako ng blood test, urine. Tapos, pagkatapos nun, dinala ako sa ultrasound, CT scan. So, para ma-check nila, kasi hindi pa ako nakapag-ultrasound dito for second option. Kasi nakapag-ultrasound lang ako last August in Philippines. So, nagbakasyon ako doon. So, doon lang po ako nagpa-ultrasound. Doon ko nalalaman na meron pala akong gallstone. So, isa lang po nakikita doon, 0.78 cm lang, maliit lang po. Tapos, noon nga, yung Thursday, May 9, so na-ultrasound ako, nakikita nila, meron na po akong dalawang bato po sa aking gallbladder. So, after noon, na may result na, so, binabasa ng doktor. So, yung doktor decide na kailangan akong i-surgery or i-operahan. So, hindi na po ako nakauwi ng bahay noon. Yung nagpunta kami ng hospital sa emergency. So, dire-diretso na. So, 10 AM, pinasok po ako ng operating room. So, 10 AM. Tapos, yun, dapat yung gawin sa akin, yung small cuts lang. Hindi po yung open surgery. So, saglit lang mga lalabs. So, ito na nga mga lalabs. Ang gagawin talaga ng mga doktor, pinapaliwanag sa akin, before ako pinasok ng operating room, is laparoscopic, yung small cuts lang. 4 po yung sinasabi sa akin. Pero, ang alam ko, kapag merong komplikado po, talagang i-open nila yan. Open surgery para safe po kayo. So, ngayon, meron po akong small cuts, dalawa sa may pusod at dito. So, dalawa po yun. Kasi tinatry talaga nila na hindi open surgery ako. Tinatry talaga nila para 4 lang po yung maliit na cut or hiwa. So, yun ang una nilang ginawa. Kaso nga, hindi po nila nakikita ang bato. Kahit anong ginagawa nila, hindi talaga. So, para safe ako, so kinakat na lang nila hinihiwa na lang ako. So, open surgery ang ginawa sa akin. So, hindi ko po alam. Kinabukasan ko na po nalalaman na talagang may hiwa na pa talaga ako na ang haba ng hiwa. Kasi nga, ano na siya, kumikirot. Kung pagkatapos naman ng surgery or sa operation, wala po akong nararamdaman. Kasi basta wala po akong naramdaman, so kinabukasan lang, akala ko lang talaga is 4 lang na maliliit na butas. So, hindi ko talaga alam, wala po talaga akong alam na gano'n na pa talagang nangyayari. Kasi tulog ka naman dahil sa anesthesia, hindi mo alam kung anong ginagawa ng mga doktor sa'yo. So, yun nga, pinapaliwanag naman, kinabukasan ng mga doktor, bakit ako merong hiwa na
mahaba. So, nagka-infection na po at saka may bacteria po sila nakikita. Basta infected na po yung sa loob. Kaya ginawa nila ng paraan para safe ako. Kaya iniwan na lang nila ako. Tapos tinanggalan po yung gallbladder ko. So, nagka-infection na po. So, acute po. Acute na po talaga. Sabi nga ng doktor, lucky pa rin ako dahil na agapan pa. So, thanks God pa rin kahit meron na akong hiwa. Ngayon, at least safe po ako. So, yun lang po. Meron po akong i-share dito ng mga pictures or meron din akong konting video na nasa hospital ako habang pagkatapos ng surgery. So, hindi po madali. First time po nangyayari. Mula ng baby ako, hindi po ako na hospital. So, hindi pa ako na hospital talaga. Yung mga ano lang, mga konting ano lang. 'Di ba? Dati naman is hindi naman kami sanay talaga ma-hospital kung may lagnat, may ganun. Kasi nga yung sa probinsya namin, merong mga gamot na mga ano lang, iniinom, ng mga tawag dito, mga dahon-dahon, mga ganyan, hindi nasanay sa gamot. So first time ko po na hospital talaga na ganito ang nangyayari. Hindi ko talaga akalain na maoperahan ako ng ganito. Pero ayan, nandito na. So ngayon, yun nga, bakit ako nagkaroon ng gallstone? Dahil una, yung fats. Yung mahilig sa mga fatty foods. Mostly yung mga fried foods. Basta yung mga meat na talagang maraming mantika. Tapos yun, mas maganda na lang, kakainin na lang talaga is yung mga prutas, tapos mga gulay, isda. So, pwede naman mag-carne, pero ako kumakain ako ngayon ng chicken. Pero tinanggalan ko na siya ng balat at ako kahit wala na po akong gallbladder pero kailangan pa rin mag-iingat, sabi ng doktor, hindi pa rin pwedeng basta-basta na lang kakain ng mga fatty foods. So yun, nag-iingat na po ako kasi hindi po madali ma-hospital lalo na pag naoperahan ka. Tapos yung talagang ayaw ko yung nilagyan ako ng 2 tubo dito dahil para malinis yung loob, matanggal yung mga tawag dito, tubig at saka dugo. So, yun, nilagyan ako ng 2 tubo. Ang hirap kumilos, mga lalabs. At saka umiyak talaga ako sa sakit kasi kailangan mo bumangon. Kung pwede palang, kung pwede palang hindi ka nababangon dahil, syempre, iihi ka. Tapos hindi naman laging naalalayan ka ng mga nurse. Kasi, syempre, kailangan mo talagang matuto. First day and second day from operation, nilalayan ka pa ng nurse. Tapos pag syempre tinatanong kanila kung ilang araw ka na dito after surgery. Tapos yun, kailangan talagang magsikap ka kung wala kang bantay sa hospital. Lalo na dito sa ibang bansa, hindi naman laging nakabantay. May asawa ako pero may trabaho din. Hindi naman pwedeng 24 hours bantayan ka sa hospital. So, kailangan magsikap ka talaga na talagang paano mo gagawin, paano ka tawag dito, babangon. Pero yung bed naman is pwede mong gawing like chair or yan, i-flat mo yung bed kasi diba yung bed sa hospital ma-adjust naman. Pero masakit pa rin. Masakit, kilos. Hindi ako makatulog dahil sanay ako sa right po ako natutulog Nakatakilid ako right side. Pero nung nasa hospital ako, hindi ako makatagilid. Talagang nakatagiyaya lang ako dahil ang sakit. Masakit talaga. Masakit dito. Paano ako tatagilid? Tapos pag bumaba ako sa bed, talagang dahan-dahan lang na hindi maano yung sugat or yung tubo na dahan-dahan. Ang hirap. Sobrang hirap talaga. Pag ganyan, okay lang yung normal na pero pag operation na may nilagay pa na tubo, ang hirap na. Hirapan talaga ako. Talagang umiyak ako kasi sabi ko. Pero sabi ko naman, blessed pa rin ako dahil safe po ako, mga lalabs. Yun lang po. Syempre, sa umpisa, ngayon hindi pa gumaling yung sugat ko. After 2 weeks, meron pa akong follow-up check-up. So, yun nga yung sinishare ko po sa inyo para mag-iingat na lang po tayo para hindi po tayo magkaroon ng gallstone. Ang hirap pag may gallstone ka kasi mostly talaga pag may gallstone talaga hindi po siya nawawala sa gamot. Hindi po siya nawawala sa, yun ang sabi ng doktor. Tapos, yun nga yung nangyari sa akin last Wednesday night, May 8. Pagkatapos kong kumain, may naramdaman akong sumakit yung tiyan ko. So, inunuman ko lang ng gamot. Lagi ko yan siya iniinuman ng gamot, pang pain reliever, para mawala lang yung sakit.
sunod-sunod na po yung sakit ko noon, yung sa gallstone ko. Kahit hindi ka naman kumain ng kontra, pero may time pa rin na sumasakit. Lalo na sa akin is naka-infected na po, kaya lagi na pala yung sumasakit. Tapos yun, tinatanong ako ng doktor na lagi na bang sumasakit. Sabi ko, yes, doc. I think is weekly. I have stomach pain, and then I drink only pain reliever, and it's gone. It's okay. So that's why I'm not thinking to going to the hospital. Sabi ko sa doktor na hindi po ako nag-isip na pupunta ng hospital kasi nawawala naman ng sakit. So inuman ko lang ng pain reliever, pero hindi pala maganda mga lalabs. Kasi mas lalong magka-infected daw po yun sa loob kapag inom ka lang ng gamot na, 'di ba? Tapos nung yun nga Wednesday night, hindi na talaga nawala hanggat nabadaling araw na 1 AM, di pa rin ako nakatulog. Tapos uminom ako ulit ng gamot nung time na yon. So 2 beses na before ako humiga, uminom ako ng 2 gamot na tag 500. Basta 500 ano yun, pampawala ng ng sakit. Tapos hindi pa rin, so mga 1 AM, 2 AM wala pa rin. Kaya yung mga 2 AM na tawag dito, ginising ko na yung asawa ko, sabi ko please tawag dito, please take me to the doctor kasi hindi ko na kaya. Yung first time ko lang nakiusap sa asawa ko nung padala ko sa doktor kasi ayaw ko nga, takot ako. Siya laging nagsasabi sa akin na magpa-opera na ako. Matagal na, nung October bumalik ako dito na sumakit yung tiyan ko. Sabi niya magpa-opera na daw ako para mawala ng hindi na ako magkaroon ng sakit, para mawala na yung yung bato. Sabi ko takot ako, tapos yung time na yun hindi ko na kaya talaga, hindi na nawala yung sakit, kaya sabi ko magpa-doktor na ako or punta kami ng emergency. Sabi niya magtawag siya ng ambulance. Ayoko talaga mag-ambulance. Gusto pa kaya ng ambulance. Sabi ko ihatid mo na lang ako sa emergency. Ayun, hinatid niya ako sa emergency. Inaasikaso naman ako agad kasi nakita naman nila na pilipit na talaga ako sa sakit ng tiyan. Sakit as in sakit dito, hanggang dito, yung shoulder mo, lahat ng likod mo, in sakit, hindi mo maintindihan. Sakit talaga na, basta, kung magkakaroon ka ng ganyang sakit, dito talaga, sa gilid, tapos pa talikod. Kahit anong gawin mo, kung mayroon kayong naramdaman na dito, yung umpisa talaga is lagi ako parang sinisikmura, pero yun na pala yun, parang lagi kang sinisikmura dito, parang tapos kung magkaroon ka na dito sa gilid hanggang likod, pa-check up mo na sa doktor. Huwag mo nang palalain pa, kagaya sa akin na pa-check up mo na kasi akala mo lang parang normal lang na sakit ng or sinisikmura ka lang. Yun yung kasi dati sa akin lagi akong sinisikmura. Akala mo lang is normal lang, pero meron na pala yung symptoms na pala yun. Yun yung sabi ng doktor. Kaya tapos pag meron kayong sakit-sakit, hindi pala maganda yung lagi yung ininuman ng pain reliever. Tapos mawala lang. Kailangan magpa-check up sa doktor kasi mas lumala daw yun. Sabi ng doktor. Kaya hindi maganda pag laging uminom ng gamot na walang check up sa doktor. Yung gamot na ininom mo is nagpapalala ng sakit. Kaya yun lang po yung ni-share ko sa inyo na bawas-bawas po sa mga fats. Mahilig sa mga fats, mga fried food. Tapos, ayun, na lang kayo, yung konting, ngayon naman naggisa ako ng gulay. Konting-konti lang talagang tulo-tulo lang yung mantika, pero olive oil ang ginagamit ko. Hindi pa ako kumakain talaga ng ngayon. Siguro tikim-tikim lang. Takot na akong kumain ng baboy or baka. Hindi pa kasi nga ayoko nang maulit. Parang naano ka na ba sa mga injection? Ito may mga pasa-pasa pa ko sa injection dito. Oh, tingnan mo yung ko. Left and right dito, ang dami. Yan, pasa-pasa sa injection. Tad ako sa injection. Parang sumuko na ako Sabi ko ng nurse, tama na. Pero hindi naman pwede. Kailangan, kung may ituturok sila, kasi lalo na ako, naka-infected na sa loob. Daming antibiotic. May antibiotic ako na pinakamatapang na antibiotic para sa bakterya na mawala. Tapos, everyday, kinuhaan ako ng blood test. 3 tubes.
Tapos minsan nga, dito sila mag-inject para kuha ng dugo, walang lumalabas na dugo. Lipat na naman dito, ang hirap mga lalabs. Grabe, first time ko talaga naranasan sa buong buhay ko. Ang hirap pag na-hospital ka na ang daming i-inject sa'yo ng mga grabe. Talagang ang sakit. Yan, pasa-pasa. Sa mga injection yan. Grabe. So, yun lang po yung sinishare ko. At mag-iingat lang po. Basta, bawas-bawasan lang po yung mga, yung mga kumakain ng mga, salty foods. O, isa din po yun. Number 1, fatty foods at saka salty foods. Mahilig po ako sa maalat. Maalat po ako magtimpla. Pero ngayon, never na po ako magmaalat na timpla. Kunti lang asin yung ginagamit ko ngayon. Hindi na ako naggagaya dati na parang, parang kulang-kulang pa to sa timpla. Kasi ako malatin talaga ako. Parang kung hindi ko maano na may asin, parang sabi ko walang lasa. So, additional na naman na asin. Pero ngayon, hindi na. Kasi nga, di ba, may experience ka na kung doon ka sa hospital, ang hirap. So, yun lang po yung isi-share ko. At meron din po akong ipapakita ng mga short video lang sa hospital ako. Tapos, yung pictures ng mga sugat ko, ay share ko din po sa inyo para yun, yung paano ako inaoperahan na yung may sugat ako dito, may tubo. Ang hirap po mga love. So yun, mag-iingat na lang po tayo para sa ating kalusugan kasi mahirap po mga hospital. Buti na lang dito is hindi po gaano kamahal, pero pag sa Pinas kayo magpa-opera, sobrang mahal. Wala po kayong malaking pera doon, hindi kayo basta-basta operahan ng mga doktor. So dito naman is maliit lang po, government hospital, pero mga specialista yung mga doktor dito, kompleto. So safe, yan, safe, tapos kunti lang babayaran mo. Kaya ayan, maswerte pa rin. Pero sa Pinas ka, kung wala kang pera, kawawa kaya yung iba, mamamatay ka na lang pag hindi ka na-operahan. Kasi nga, delikado din po yung sa gallstone mo. Kung hindi ka ma-operahan, puputok yan, mamamatay ka. Delikado, hindi po yung basta-basta lang po yun. Kaya, yun, mag-ingat na lang po tayo sa ating kakainin. Kasi ako mahilig talaga akong mga balat-balat. Balat ng chicken yung pinaka-favorite ko. Balat. Kasi doon yung lasa, di ba? Kaysa yung laman. Ngayon, hanggang na lang ako, walang balat. Tsaka mga breast, chicken breast na lang. Yung laman na lang talaga kakainin ko. Tapos isda, gulay, yan na lang po. Tapos milk, pati milk, low fat po. Kasi sabi ng doktor, hindi pa ako pwedeng kumain talaga ng mga fatty foods. Mga low fat or high in fiber. So yun na lang po yung kainin ko. So every morning yung kinakain ko is mga lang. Nag-slice akong apple, tapos nag-slice ako ng cucumber, tapos isang 1 cup of milk, fresh milk, tapos minsan nag-boiled egg ako, so minsan mag-cornflakes. Yan. So kung ano-ano na lang, basta hindi lang siya tawag dito. Pero pag lunch time naman, kumakain pa rin ako ng rice, tapos yun, gulay, isda, mga ganun. Tapos night, yun nga, kailangan, may salad ako lagi Gumagawa ako ng salad. Yung vegetable salad, cucumber, tapos may lettuce, carrots, ayan, minimix ko. So, yun. Yun na yung natin na yun. Kasi kailangan natin mag-ingat. So, maraming salamat sa mga prayers, aking family, aking mga friends, mga YT friends na nag-PM sa akin, nag-alala po sa akin. Ayan, thank you so much. Ayan, sa lahat na nag-pray sa akin na safe ako. Ayan, maraming salamat. At yun lang po, mag-iingat po tayong lahat kasi mahirap magkasakit. And ayan, yan, i-share ko po sa inyo. Titingnan niyo po yung mga pictures i-share ko sa inyo. I love you all! So, hi mga lalabs, ayan na po yun. Meron po akong nakuhang konting video sa loob ng kwarto kung saan ako nagpapagaling after surgery. Ayan, nakahiga po ako dyan dahil may antibiotic pong inject sa akin. Ayan po mga lalabs ang kwarto kung saan po ako nagpapagaling. So, ito naman mga lalabs, ayan, pakita ko sa inyo. So, yung dalawang stone na nakuha sa aking gallbladder. So, ayan po, nakikita nyo naman, medyo malaki na po siya.
Kaya mahirap talaga mga loves kasi kailangan talagang tanggalin yan para hindi na tayo mahihirapan na laging sumasakit ang tiyan. So, ito po mga lalabs, ang dinner na sinserve nila, everyday dinner. So, pare-pareho lang po mga lalabs. So, yan po ang nag-visit yung friend ko. So, ayan naman po ang ginagawa ko every 1 hour para hindi po maapektuhan ang ating lungs after surgery. So, lagi ko po yung ginagawa. Yan po yung advice ng doktor. So, yun lang po para hindi rin po ako mainip sa loob ng kwarto kasi wala namang ibang gagawin. So, yan na po yung ginawa ko every 1 hour. Tapos, naglalakad po ako kapag ayokong humiga. So, ito na nga mga lalabs ay naglalakad si Inday, pero dyan lang po sa loob ng kwarto. Pwede ka rin maglalakad doon sa hallway kasi malaki naman yung hospital na yun. Malaki yung hallway, pero sabi ko ayoko yung lumabas. So, dyan na lang sa loob ng kwarto. Ayan, lakad-lakad lang para ma-exercise po yung yung mga tawag dito mga muscles kasi 'di ba after surgery, nakahiga lang po ako kasi meron namang nilalagyan naman ako ng catheter para hindi ka na magpunta ng toilet, pero kinabukasan tinanggal din. Kaya yun, sariling sikap talaga mga lalabs. So maglakad-lakad ka. Yun din po ang advice ng doktor. Kailangan maglakad-lakad araw-araw. So 3 bisis, so 4 na bisis po ako naglalakad sa isang araw. At kahit dito sa bahay po. Kaya naman po nakahiga po si Inday dahil may antibiotic na naman. So kung hindi antibiotic, paracetamol, blood test. So araw-araw po yan. Hindi mawawala na kailangan antibiotic ako sa isang araw. So kailangan kang humiga. So yun. Tapos pag naman, pwede ka namang maglakad-lakad kapag ayaw mong humiga or ayaw mong umupo. So, ito po yung breakfast na sinserve nila. Ayan, may egg. Tapos, merong cucumber na nakaslice dyan. Tapos, merong parang soup, pero parang corn soup. Ewan ko ano yung tawag dyan, pero walang lasa. Tea with skim milk. Tapos, syempre meron ding honey para pampalaman ng tinapay. So, tapos water. So, hi mga loves, ito na po yung mga photos na i-share ko po sa inyo. Ayan, nakahiga po ako dyan. Ayan, may sugat na po ako dyan. After surgery na po yan. Ayan, natatanggal na po yung mga, yung una may bandage pa yan. Tapos yung after tinanggal yung bandage, ayan, ginawan ko ng pictures. Ayan, may tubo ako 2. So, ang hirap dyan. Ayan, nakahiga. Tapos, yan po yung stone, 2 stone na nakukuha po sa aking gallbladder. Ayan po, medyo malaki na. So, mahirap talaga pag nagkaroon ka ng gallstone. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga kinakain dahil ang gallstone ay makukuha sa mga fatty foods and salty foods. So, kailangan talaga mag-iingat tayo kung ano-ano yung mga kinakain natin. Hindi basta-basta po magkaroon ng gallstone. Lalong-lalo na sa aking
case na infected na po sa loob. So, acute na po siya. Severe infection na, kaya open surgery ang ginawa sa akin para maging safe ako. Hindi po nila matatanggal yung yung small cuts lang or yung maliit na hiwa. So, ayun po. Ayan mga lalabs, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa love and support. See you next vlog. Bye everyone. I love you all. Bye-bye.